don't think the mic. You are on, so we can hear you. Okay. First of all, congratulations on the movie. I know that this is actually happening for you guys. Do you see yourself doing another movie with just the two of you on the lead role? And what kind of movie do you think you can do after this? Wow, that's a really nice question. Wow. You first. Ako, nung pamating ko rin na magkaroon kami ng sarili ng pelikula. And kung ano man siya na kung anong ibigay, I guess kaya namin. And ano ba? Delikado eh. Pero basta, kung ano man, yung eagerness namin, 100% pa rin nandun na sana magkaroon kami ng pelikula na project na para sa amin dalawa. Para din, hindi lang para sa amin eh, kundi para din sa pagiging solid ng fandom namin. At least, naibalik namin yung supporta nila since paglabas namin ng PBB. Kasi hindi lang namin pangarap yung pangarap nila. So, Yes, tama. Okay, sa iba na kami tatanungin pangalawang question. Natulig kasi din ng fans din niya kanina question. It's about your personal relationships. Nagkaroon na ba kayo ng sarili pag-aaway ni Jayden? And how do you solve things like that? If it's big or if it's small? Woo! Wala kami away talaga na malala. Feeling ko yung mga minor lang na konting tampuhan lang. Yung konting inarte ko lang. Yung Paano naayos? binibilan niya ako ng food. Kaya, sorry. Break lang po, nasa tabakas ko. So kasi, wala, simple lang eh. Di wala naman kung wala na pinag-aaway. Parang, like ano lang, kuwari. Nagpapahinga lang ako tapos mamamuli siya. So, ibis na pag nakaramdam ako ng galit, ibis na magalit ako, dodoblin ko yung kulit. Tapos kukulitin ko siya at siya na yung maingay. So, habang nagtatampo siya, nakapagpahinga ako. Yan o, nagkakais na lang kami. and kunwari, alam kong wala siya sa mood. Parang doon lumalabas yung eagerness kong inisin siya, ulitin siya, pag wala siya sa mood. Kasi ayaw ka nang wala siya sa mood. Parang ako yung napapagod para sa kanya. Ayoko nang nalolobat siya. So every time na nakikita ko naka-earphone siya or headset, tatanggalin ko yan, pupulitin ko siya. Tapos pag napikon ko na siya, sold na. Ganun na. Pero wala pa naman yung major na, wala pa naman so far. Sana hindi mo Feeling ko hindi naman magkakaroon. Kasi parang wala nang time para mag-away. Itulog na lang namin ko eh. Kasi mag-away ko. Okay. Going back to the movie, when you were shooting the film, was it hard to do several scenes in the movie? And naiuwi niyo ba yung stress niyo sa bahay? Ako, personally po, meron akong isang scene, hindi naman, mahirap siya for me kasi parang sa first day po namin ng taping yung tanda ko, the whole day, umiiyak lang ako. The whole day heavy scene ko as in, walang time na iyak ko as in, the whole day parang call time pa lang namin. Nung time na sumarap, parang ako, ready ka na. Heavy scene na to, ready ka na, kumarga ka na. So, kargado na ako. Parang nakailang scene, or feeling ko, mas nahihirapan ako mabalik yung mood ko. Kasi parang the whole day talaga ako heavy scene, as in iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak. Walang iba
buffet na kundi heavy sleep. And mas nahihirapan akong mapabalik yung mood ko. Kesa, or hindi ko naman siya nadala sa bahay, mas nahihirapan lang talaga akong mabalik yung mood ko dahil na the whole day with you. Yan lang naman. Kung nauuwi ko lang every time na galing sa taking lead sa Idolonics, saan lang sa katawan, mga bodybuilding lang. So parang medyo physically draining. No, more than that, bro. Ayun, parang may time na dumating ako ng set, may stiff neck ako kasi sobrang until lang nandito siya, pero natandaan. Ayun, hindi ko rin alam kung paano ko nagawa yung mga singles na napasad ko nun. I guess adrenaline, pero sobrang hirap talaga ng 10 na yun. Kahit sila, Derek Joey, yung mga problema, paano ko itatawid yung fighting scene that time. Sa akin po, yung pinaka-importante scene na gagawin na importante scene sa part sa role ko. That day, hindi ko kuhanin, nagkataon na mistake na ako. So, that, naitawid na. Jem, is that something that you would want to do in the future? More on action? More on action? Nakikita mo sarili mo? Yeah. Doing Yeah. action? Hindi man yung action yung nasa top sa vision ko. Pero isa siya sa top list ko. Kasi sarap ipagbalibagay mo yung sarili mong katawan. Feeling ko, siya, kaya niya lahat ng genre and role. Oh, this is cool. Versatile siya eh. Publicist mo. Publicist. Ako na to. Nakikita ko sa kanya na very versatile ng actor. Bayad din. Maganda ko niyan, binayaran niya ang 20 pesos ka game. Thank you. Thank you po. Thanks, Lan. Okay, this is Kate has questions. The last question will come from Chad Rosette of the Manila Free. But before Chad, we will have, as in as this, kaya sige, totoo din natin. Kate at the heart ng Radio Republic has questions. Greatest fear? Feeling ko, hindi naman ako may greatest fear na ganito. Pero, pinaka-greatest fear ko is mawala yung parents ko. Yun talaga, as in kahit mawala na iyak. Kahit mawala na lahat sa akin, huwag lang yung parents ko. Yun, ayaw ko nang, feeling ko may trauma na ako na pag nawawala ng mahal sa buhay. So, hindi ko na kaya ulit makita na mabawasan yung mahal ko sa buhay. So, yun yung pinaka-greatest fear ko. Ayoko mawala yung mga mahal. Hindi ng parents ko, of course. Yung mga mahal ko talaga sa buhay in general. Feel ko trauma ko na siya. Usually ikaw ang sumagot, she speaks her mind talaga. Did you expect na sasagot siya ng ganun? We never did, di ba? Pero skip yan. Good girl. Feeling ko naman, hindi naman siya, feeling ko naman, hindi na naman ako may greatest fear na gano'n. Feeling ko naman lahat ng tao, kasama isa sa mga greatest fear nila na mawalan ng mahal sa buhay. Hindi lang kayo nag-isa. Ako din. Thanks, Yanni. JM. Ayun, same lang din. Losing someone na kasi wala naman kami dito kundi para sa kanila. Hindi ako nagtatrabaho dito para sa sarili ko lang. Especially para sa akin. So, Madami kami binubuhay sa buong pamilya. Kasi ako natuturo ba? Pagka na to, walang pahinga. Tama. Wala na lang binubuhay. Very good mistake. Okay, last from mistake. Sa 1 year niyo sa showbiz, ano yung pinaka-natutunan niyo or gusto niyo Sorry po. Sa 1 year niyo sa showbiz, ano yung pinaka-importante na natutunan niyo na gusto niyo i-relate sa mga susunod? 1 year in showbiz. Gusto niyo Feeling ko sa showbiz po kasi ang pinaka-importante respeto. Respeto talaga, hindi lang sa
kapwa-artista ko sa mga talaga. Sobrang isa yun sa talaga ng buong ABS-CBN production. Or hindi lang buong ABS. Feeling ko lahat ng tao doon. Yun ang pinakatutunan ko is kung paano talaga paano ba yung tawag? Paano hindi namin tinitingnan yung sarili namin as an artist eh. Tinitingnan namin yung sarili namin as pantay-pantay. Parang walang mataas, walang mas mababa. Pantay lang kami. Kaya binibigay namin or nagbibigay kami ng respeto sa isa't isang kalinuman yan. Sa akin, aside po dun sa respeto, kasi yung pinakakailangan din yan. Siguro yung ano pa, yung pagiging totoo. Na sobrang halaga ng pagiging totoo sa sarili kasi isa rin sa na-realize ko sa isang taon dito sa showbiz na yung kahalaga ng pagiging totoo, hindi lang siya mag-benefits para sa atin. Hindi para rin dun sa mga sumusuporta sa'yo kasi ang hirap i-lead ng mga naniniwala sa'yo o ang hirap i-lead ng mga sumusuporta sa'yo sa kung peke yung imahe na ipapakita mo. So, as long as nagpapakatotoo ka sa ugali man o kung saan man, kung ano mang way mo maipakita mo, pwede kahit sa mga brand na dumadating sa'yo, pwede may pakita rin pag nakakatotoo mo at least hindi pwede yung imahe na sinusundan ng sumusuporta sa iyo. Diba din? Okay. Then, are you going to stay? Okay, we're now proceed with Naz Tavares ng Pelikula Mania. Kasi di ba ang hirap i-spoil ng movie? Pero in one word, paano nyo ma-describe yung episode nyo? And ano yung pinaka-excited ninyo na makanood ng episode? Alam mo, hindi talaga ako magaling sa describe kasi may spoil talaga siya. Ano yung episode mo? Malugo ba siya? Intense? Malugo, intense? Nakakatakot? Anong klase ito? One thing's for sure na yung adrenaline na na-feel namin habang kinukuha yung mga single, makikita din ng audience. At tatalus nun sa screen, yun yung isasama sigurado. Sobrang realistic. Or feeling ko yung adrenaline at yung intensity ng part namin. Kasi nung time na sinushoot namin siya, talagang pinapagod ko na namin kasi tumatalon-talon kami para at least ma-feel namin talaga yung kaba. And so far, feeling ko mararamdaman naman din talaga yung kaba namin at naging naman namin para sa movie. And ayun, yeah. Hi. First, congratulations. Part kayo ng one of the biggest entry ngayong MMFF. So, sa sobrang stars natin ng pelikula, kasama yung mga biggest stars like Richard Gutierrez, Ivana, and the reaction kung malaman nyo sila yung makakasama ninyo sa kabuuan. And how does it where do you wish biggest stars? Actually, po, hindi po namin sila Yung ka-excel. makakasama nyo sa mga pro. Siguro po sa pro, pero with Ate Ivana, close naman po kami ni Ate Ivana. And nung time po na nalaman namin na, actually, nung nag-vlog pa lang po, siguro kami naging close. Nung time na nag-vlog kami, and then, parang napag-usapan namin off-cam na sana magkameron kami na movie or kahit anong work na magkasama kami. And ayun, nung time po na nalaman namin na save kami ng SRR, sobrang natuwa kami na magkasama. Hindi mo kami magkasama sa episode, pero at least magkasama kami sa movie at alam kong magkasama din kami magpapromo. Kaya masaya kami yung dalawa ni Ate Elvana. Miss ko na siya. Tagal niya. Second week ng November. Pwede na siya. Pagbalik mo. Ay, Oh, ano nga ito? huwag na muna. O kasi, Ay, no, pala sa mic. Nasa rin yung lang.
bumibida ng Captain Marvel. Kasama ko dito sa isa. Di ba? So, ang sarap sabihin na nakatuwa lang na hindi ko rin expect na makakatutong ako sa mga sa panahon na makuha kayo mga ganito achievement. So, happy ako. Over the year na magkasama kayo or magka-love team kayo, paano nag-evolve yung impact nyo? And right now, yung mga changes, paano nag-grow? Yeah. Or yung love team? Sa amin, basta mas gusto niya bumita eh. Ayun naman po. Sa kada project, kada araw naman magkasama kami, mas nakikilala namin yung isa't isa. So, mas nagiging komportable kami sa isa't isa. And napapansin ko sa kanya, na siya. Demure, di ba? Upo pa lang, hindi mo rin. Sa kapatid. Pero dalaga siya. Oo. I like the hair. Saka, kita mo na yung mga kahit mong sabihin na pagkakamali, hindi naman niya pagkakamali yung mga bagay na yun. Kasi, pagkakakilala niya yun. So, I guess, let's say, yung mga immaturity sa kanyang mature na, gano'n. Yung sense ng maturity sa kanya ngayon, ramdam ko na. And, siguro napapagtibay yung band namin sila team or mapalabas mo as friends, gano'n. Napapagtibay namin siguro hindi nagbabago dahil hindi nagbabago yung pagiging kuwela niya. Kasi, kahit nandun yung, let's say sweetness, kahit nandun yung sweetness, pero yung pagdagulan namin kung ano yung napapanood noon sa loob ng bahay, yun na ganun pa rin ngayon. So, ano po yung question? Paano yung nakikita mo na pagbabago or how your love team nag-evolve over the years na magkasama? Paano ba? Kasi ngayon talagang comfortable na kayo sa isa't isa. Million pa lang ha. Wala nang nakikita kami off sa inyo dalawa. Paano nyo nilurture yung isang taon na togetherness as a twin partner? Feeling ko, na-build kasi po yan nung time na nasa bahay po kami ni Kuya. Yeah, kasi we're very close friends. And nung time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, parang kami dalawa lang din eh. Hindi lang kami dalawa, kami apat, kami tatlo, nila Bensoy. Kami lagi talaga yung magkakasama sa loob ng bahay. And kami lang din talaga yung nagdadamayan. Sa loob ng bahay ni Kuya, parang kaya siya kausapin kami sa mata. Mga kami, eksena sa loob ng bahay ni Kuya na, yung mga secret talks na parang may gusto kong sabihin, pero kailangan yung mata mo lang gagamitin. Ganun ka. And paglabas naman ng bahay ni Kuya, hindi naman nawala din yung bond namin. Especially kasi siguro anong time na nasa loob kami ng bahay ni Kuya, sinabi namin sa sarili namin na kung sino man yung magbabago, sasakalin. Kasi bakit kasi magbabago dahil nag-promise kami sa loob na kung ano man kami sa loob, dapat gagawin kami sa labas. Mas maging strong yung bagdagan sa labas. And napanindigan naman namin siya up until now. Siguro yung bonding namin ngayon is mag-aral ng script. Tulungan na yung bonding namin ngayon. Walang nalaleft sa side. And feeling ko, yun naman yung nagka-strong din sa amin. Paglabas-labas na namin, yan lang. Yun lang. Feeling ko nature namin siya na walang magbago talaga. Nasa loob-looban na namin na yung closest namin, parang nature na siya. Since na-mention mo na about bahay ni Kuya, and ngayon nag-umas ulit ng bahay ni Kuya, any learnings na gusto mong ibahagi sa mga new house?
feelings ko na gusto ipahagi sa mga houses. Ano ba? Siguro, feeling ko naman hindi naman sila mauubusan ng pagkain. Kasi sobrang dami. Alam mo, nakakatampo talaga si Kuya. Ang tayo ng tinipid. Talagang ako, nag-time na yun, naglalakot talaga ako. Feeling ko naman ngayon, hindi naman sila mauubusan ng pagkain kasi pag-ubusan sila ng pagkain. Ano na lang? May napanood na ako, isa-isa niya yung pagkain ng internet. Nakuha na na-endorse ko. Kaya pala kung pinapanood ko na first night nila together. Sir AJ kasi. Sige na! Learnings na pwede mo kasi Learnings ko ha, yung learnings ko nakuha sa loob ng bahay ni Kuya talaga. Okay na naman magbida-bida minsan, okay lang. Kasi feeling mo naman, hindi ko kasi ma-feel talaga ng bida-bida niya pagkabot na masaya ka. Hindi talaga. Ngayon kasi sa mga housemates na nasa loob ng bahay ni Kuya, naging comfortable na sila sa loob eh. So, feeling ko, hindi sa feeling ko eh, instinct ko na talaga na minsan malilimutan na talaga nila nasa loob sila ng bahay ni Kuya. Kasi parang feeling nila nasa bahay nila rin sila. Ganyan ka comfort zone, or ganyan ka parang bahay talaga yung bahay ni Kuya. Makakalimutan mo pinapanood ka ng million tao sa Pilipinas. Yung learnings ko lang nakita ng sinabi, wala pang learnings. Okay, yes. Ito na, sabihin ko na. Hindi ko yung learnings na mapapasok ko sa kanila is 2, 1. Kung bakit naman sila? Kasi personally, hindi naman nila mapiplease lahat ng tao. Kung ano man, kung bad man or good man yung ipakita nila sa loob. Hindi mo mapiplease yung isang tao na talaga yun. So I suggest sa lahat ng housemate doon, huwag silang matakot na ipakita yung kung sino talaga sila. Kasi feeling ko mas ma-appreciate sila ng taong bayan pag hindi sila naging plastic. Actually, you should remember na yung batch nila, walang celebrity doon. Yeah. These are not normal na mga tao. Yeah. Nila, so, Feeling ko din kasi dahil ng mga, may mga wala. Huwag nandito doon. Huwag nandito doon. Hindi. Yun na, huwag silang matakot na ipakita yung totoong sila. Kasi mas ma-appreciate sila ng taong bayan kung ano talaga yung real attitude nila. kahit ngayon, lalo kayo pag-appreciate you. Yes, kasi talaga hindi mo mabiblis lahat ng tao kung gaano ka man kabait, kung nandito ka man or what. Hindi mo mabiblis yan. So, kailangan mo talaga maging totoo, genuine. Yun na. JM, for the last, Thank you. nakakatotoo ka ba? Nakita namin, nakita ba kami totoo talaga? Oo. Yun yun. Pinigang ako ni Kuya before ako maibig. Sobrang wala siya mabiga sa akin kasi pinigaan niya wala sulit ko. Siguro sa akin, ano lang, aside sa maging totoo, which is yun naman talaga dapat. Mag-enjoy ka, be observant, kasi lalo ngayon, for sure, maraming performative yan. So, alam mo yun, as long as nag-enjoy ka, as long as nagpapakatotoo ka, observe ka na kahit saan. Ma-enjoy siya eh. Kaya, observe mo yung mga housemates mo, observe mo yung mga tasks na ipapagawa ni Kuya. As long as nasa loob ka ng bahay ni Kuya, mag-enjoy ka lang. Pero hindi naman yung bagong pasok ako ng bahay ni Kuya. Nakikipagagawan pa ako pag-ugas ng plato. Hindi chill. Feeling ko yun din, mag-enjoy lang sila. Kasi once in a lifetime opportunity lang yun na makapasok ko talaga sa bahay ni Kuya. Ayun, observe. Kasi wala ka talaga magagawa sa loob ng bahay ni Kuya kung di mag-observe sa mga kapwa mo housemates. Especially nomination time. Hindi tumatanggap si Kuya basta-basta boto. Kailangan valid talaga yung vote mo. Kailangan valid lahat ng ibabato ng boto sa kapwa mo housemates. Hindi siya tumatanggap ng pucho-pucho. Basta vote mo. Ay, di ba? Thank you. Ito eh. Ganun talaga eh. Wala akong magagawa sa bahay ko kaya
maging observant sa lahat ng housemates. At doon ka i-gauge how you react to your Yes. housemates, di ba? Wakala mo naman naging Totoo, housemate. totoo yun. Di ba parang yun ang nakikita ko eh. Doon ka i-grade ng tao, yun ang magiging Yeah. impression sa'yo. Kaya matawag sa kanya ng mga taong bayan, kaya na nasa loob siya ng PBB kami, Alpha. Diba? Silent Alpha. Basta ganun kasi sobrang observant. Nakita ko na din sa kanya pagiging, nahawa ako actually yung pagiging observant ko sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi makikita mo na siya nakaganyan, tapos masin lang siya. Ganun, so parang nahawa ako. Tumagal siya sa ganun niya. Observant na naging parang focus, di ba? Ay, nga, swear, na nakita ko siya parang nung time na libre mo ko Starbucks. Alright. Nung time na hindi, kwento ka lang. Nung time na nakakapasok ka ng bahay ka, siguro mga 1 week pa lang ako. Nakapasok ko yung ugali niya na swear. Kasi nung unang tahimik pa siya, nahihiya pa. Hindi siya naging makapal ng mukha niya. Hindi kasi makapal, pero mas lumabas niya yung kulit sa'yo. Sa nung time na 1 week pa lang siya yung bahay, nakita ko na sobrang observant din. Feeling ko tuloy yung ino-nominate niya. Ganun. Pero napasok ko sa isip kung siya magiging Sir Adrian, number 3 trending na. No! Sobrang unexpected. Siya yung pinaka-unexpected na nangyari sa buhay ko. Oh. Libre mo. Hindi, totoo. Siya yung As in, habang nasa loob kami, ako personally, buong akala ko walang nanonood ng TV. I guess lahat naman kami. Kaya, every time na nagla-live kami, wala kaming energy. Kasi expected na walang nanonood. Flop yung Hindi kayo artista. ayun. O simula kami makinig. Kaya ano naman yung balik ko eh. Kasi nung expected namin, filtered kami lahat. Ganun. Okay. With that question from Chad, the last question will come from me. Ito na lang yung tanong ko. You are ending the year with beautiful, plenty of blessings sa career nyo and personal. What are you thankful for ngayong 2025? Mag-end ang year, mag-first time together as sa Christmas. Anong pinagpapasalamat nyo, JM Piang, ngayong 2025 bago mag-end ang year? Ang pinapasalamat ko, bukod sa madaming trabaho na tatanggap ko, madaming blessing, na dumating siya sa buhay ko. Siya yung pinaka-biggest plot twist ng buhay ko talaga. Yung pinaka-unexpected. Dito ba yun? Mas ililibre mo ako. Siya yung pinaka-biggest Sana all, plot may twist Piang. and pinaka-unexpected. Sana all my Piang sa buhay. Yet, sobrang happy ako na dumating siya sa buhay ko. Yan, ganun type of thing. Happy ako dumating sa Ganun buhay. type siya sa akin. Ganun yung impact niya sa akin. May headline na. Yeah, Happy ganda ako. rin. Dumating si JM sa buhay ko, Piang Smith. Hindi, totoo. Totoo, uy, genuine to, grabe ka naman. Sobrang happy ako na dumating niya sa buhay ko. Isa sa mga pinaka-unexpected na tao na dumating na hindi ko akalain na magiging malaking impact sa buhay ko. Magiging malaking tulong sa buhay ko. Isa sa mga naging importante ng tao sa buhay ko. Ganda nun, paano ko sasundan yun? Thank you, Piang. And of course, JM. I don't know. Hindi no. I guess para sa inyo ang values kasi na hindi namin expect na kaming dalawa yung magtutulungan para sa hindi man para sa career, kundi para sa buhay namin dalawa. So, yeah. And syempre, bukod doon, thankful kami sa pang-araw-araw na bigay sa pang-araw-araw na buhay na bigay sa amin. Kasi kung wala yan, hindi namin ma-achieve yung mga meron kami ngayon. Marami kami para masalamatan. Nandiyan yung mga sulit sumusuporta sa amin. And yung team namin na walang sawa. And sobrang haba ng pasensya para sa amin. And isa pa, siyempre, thankful ako sa
sa, ano ba yun, sa suporta and sa tiwala na ibinigay niya sa akin since day one. Kasi, bago man ako suportahan ng karamihan ngayon, bago man ako pagkatiwalaan ng karamihan ngayon, siya na agad yung nagbigay sa akin. So, thank you. Isa siya sa mga unang nakakita. Hindi siya isa, siya mismo yung una. Sana all ulit. Alright. And with that words from JM and Fan, again, thank you all for coming today.